Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Ratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Nagpahayag na po si Bato, si Senator Bato de la Rosa, kung siya po ba ay susuko kung lumabas yung warrant of arrest mula sa ICC. Ito po ang sinabi ni Senator Bato, bakit ako susuko kung walang hustisya? Ayan. So, pag-uusapan din po natin, ito po sa kadaldala na naman ni Tita Claire, mukhang napapahamak na naman niya yung sarili niya. Dito po sa kaso ng pulis, no, yung pulis po na nag-vlog ng kanyang mga sentimiento laban po kay BBM diyan po sa pagkakahuli ni pagpapahuli nila kay Pangulong Duterte, no? May sabit na naman po si Tita Claire dahil sa kanyang kadaldalan. Ayan. Pag-uusapan din po natin ito pong si Laila de Lima daw po ay very willing na tumistigo sa ICC. Ba? Bakit? Doon ka mangangampanya, de Lima? Grabe ka naman. Paubaya mo na sa kanila yan. At iba pa pong mga balita. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, ayun nga pala, no? Ito po ay ipapahuli na ng Kongreso. Posibleng ipasight in contempt at i-detain ang humigit kumulang 20 vloggers. Yan po mga pag-usapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Pag-usapan natin, no? Isa-isahin po natin yan. Unahin na natin to ang walang yung gusto lang pong mangampanya na si De Lima. Sabi po ni De Lima, teka, anuin ko lang yung saktong sinabi ni De Lima para naman tayo ano nga po pala, no? Kinumpirma na po ng ICC yung pagtatalaga po ni Pangulong Duterte sa kanyang chief legal counsel na si Nicholas Kaufman, no? So kinumpirma na po yan ni Pangulong ng ICC na tinatanggap nila si Kaufman bilang chief counsel ni Pangulong Duterte. Congratulations po. Okay. Ang galing naman. Tapos, ito po si De Lima, Palace will not oppose if De Lima volunteers to testify in ICC. Alam mo, De Lima, nasanay ka rito no, na nagbo-volunteer ka sa HOR investigation. Papaalala lang po natin, no, nung nag-volunteer ka, nag-testify ka, hindi naman ikaw involved, di po ba? Baka po pagdating sa tunay na korte, hearsay lang po yung mga pinagsasabi nyo eh. Ang una kong tanong, ang lakas ng loob mo na mag-volunteer para maging, baka mapahiya lang ang Pilipinas sa'yo. Kasi, bakit ka gagawing testigo in the first place? Marami po kasing tumistigo na hindi naman involved, katulad nung pare. Wala naman po siyang kinalaman dun. Yung pare po ba na nagsabi na siya ay drogista ay isang biktima o kamag-anak ng biktima? Hindi po pareho. O bakit kayo tumitistigo? Ito po, si Laila de Lima, biktima ka ba? Ikaw ba ay biktima ng EJK at bumangon at ikaw ay nabuhay na mag-uli? O ikaw ba ay kamag-anak ka na EJK? Kung hindi ka naman kamag-anak at hindi ka naman, ikaw ay pulis, anong karapatan yung tumistigo doon na wala namang kayong kinalaman doon? Di ba? Yan yung problema ng mga tao na to. Kasi panay-hearsay lang yun naman. Ang ibig sabihin po ng testigo, di ba? Kahit po hindi tayo nakapag-aral sa batas, ang ibig sabihin po ng testigo,
Nakita mo. Kaya ka testigo. Makakatulong ka dahil naroon ka. Nakita mo yung krimen. Ano ba papel mo ron? Naging DOJ ka nga, wala ka na sampang kaso dyan sa AJK na yan. Kaya po, si Laila de Lima ang pinakamalaking katunayan na hindi talaga naganap yung AJK. Kasi, naging DOJ secretary, walang nasampahan kahit isa sa AJK. Kaya dun po sila sa ICC. Dahil dito, sa mga korte natin rito, hindi papansinin yung mga pinagsasabi niyan. Pero sa HOR, baka sa ICC pansinin. Okay, pag-usapan po natin. Ito po, umiepal po itong magka-partner na si Tito Sotto tsaka to si Lacson. Panay po ang daldal ngayon sa media. Sabihin po, po natin kung ano yung sinasabi nito ni Tito Sotto at barahin po natin itong mga to. Sabi ni Tito Sotto, alyansa para sa pagbagong Pilipinas senatorial candidate and former Senate President Vicente Sotto said his high ranking in surveys has inspired him to further serve the Filipino people. Alam mo, Tito Sotto, wag nyo na kaming bulahin ng serving the Filipino people. Tanong ko lang sa iyo, direkta ito. Serving the Filipino people. Yung mga OFW ba, Pilipino? Sila po ang direktang nakikitungo sa mga dayuhan. O Filipino yan. Anong magandang halimbawang binigay mo sa OFW? Mayroon ka bang sinabi man lang ngayon? Nagpahayag ka ba man lang na ikaw ay pabor kay Pangulong Duterte na mabalik sa Pilipinas? Pilipino yan. Di ba? Ang akusasyon ng kampo ni Duterte, kinidnap siya. Dinala ron sa the Netherlands. May posisyon ka ba man lang sa isang Pilipino na kinidnap di umano? Na mataas pa ang tungkulin dati? Ano sinasabi mong hindi ka nga makapagsalita sa kaso ni Duterte tapos sasabihin mo na para ka sa Pilipino, maglilingkod ka para sa Pilipino. Huwag nyo pong iboto yung mga yan. Hindi ka nga nagsabi kung pabor ka kay Duterte na mabalik sa Pilipinas kahit nambobola ka lang. Bradley, thank you very much sa $299. Okay, ito pa po isa. Sabi ni Lacson, ang mali ay mali. Lacson an admin senate but ready to call out government wrongdoing. Okay, ang sabi ni Lacson dito po sa Politico, kahit daw po siya ay kandidato ng administrasyon, pag may nakita raw siyang mali, ay pupunahin niya yung administrasyon. O ngayon, pinuna mo ba? Sinabi mo ba na mali? Lahat ng Pilipino alam na mali. Mali na makipagtulungan tayo. Maski yung presidente natin sinasabi, walang jurisdiction ng ICC, hindi tayo makikipagtulungan. Kaya, napasok tayo ng incheck. Tanggalin natin. Alam niyo po, kung gusto niyo mag-incheck, hindi po dito yung tamang panahon. Para kayo, hindi po namin naintindihan. May universal language po tayo. Marunong naman mag-English yung tao na yan. Bakit ako i-checkin? Okay, anyways, ang mali ay mali. Bakit hindi mo pinupuna? Sa tingin mo, tama? Sabi niya kasi, willing daw siyang punahin yung administrasyon kahit pro-administration siya kung nakikita niyang mali. So, hindi mo pinupuna ngayon yung kay Pangulong Duterte. So, sa tingin mo, tama yan. O, yan po ang ibig sabihin yan. Hindi raw siya mangingimi na ang mali ay mali at pupunahin niya.
'Di ba? So ngayon, bakit hindi niya pinupuna ang pagpapahuli ng ating mga kapulisan kay Pangulong Duterte? Tingin niya tama. Bakit ka namin iboboto? Pinamimigay, isa ka para sa namimigay ng mga Pilipino sa ibang bansa. Wala pong ano rito. Hindi po tayo nag-entertain ng mga hindi natin naintindihan. Tinime out ko lang naman. Kung magagalit kayo sa akin dahil mga inchik na yung nagsasalita, ano magagawa natin? Okay. Punta po tayo rito. Alam niya yan, dami na yan. Nakikita ko pa na inchik yung nilalagay. Hindi naman kung minsan niya nilagay tapos ano na siya, nag-Pilipino na o nag-English, okay na. Pero kung itutuloy-tuloy, isang oras ako makakakita ng inchik. Mamaya kung ano na sinasabi, di ba? Mahirap yan. Haslinda, thank you very much. 2 Singapore dollars. Okay. Punta na po tayo rito sa iba pang balita. Ito na po tayo, no? Alam na po natin na kung hindi ako nagkakamali, kinasuhan na, di ba? May kaso na po yung pulis na pro Duterte at galit siya sa ginawa ni Marcos. Kung hindi ako nagkakamali, eto, asa na ba? Okay. The case of patrolman in hot water for Facebook post criticizing Philippine National Police leadership and President Ferdinand Marcos Jr. show underscores the need. Pero hindi po yan eh. So alam ko may kaso na siya, no? Pero ang problema nito ni Tita Claire, yun lang dapat mo sabihin, no? Kinasuhan na siya. Pero dinagdagan niya pa ng paninira sa pulis. Yung awol, hindi po tayo makakapagpasya niyan. May record naman yan. Record po ang magpapasya ng awol. Hindi po natin yan. Talagang may awol kung nag-awol. Pero eto po, ang tingin ko dahil sa kadaldalan ni Castro, hindi na po dapat ito binubulgar. Tandaan po nyo, meron po tayong batas na Data Privacy Act. Ano po yung Data Privacy Act? 'Di ba? May mga bagay tayo na hindi po natin pwedeng i-divulge basta-basta. Kahit po government official yan o hindi. Ay, meron pa pala. Sige, dito muna tayo. Ano tong sinasabi ko? Pakinggan nyo po si Castro. Wala po sa usapan ang tinatanong na reporter, ano na yung latest. Siyempre, interesado sila, di ba? Kung saan na yung kaso. Saan na napunta yung kaso, kung nasuspindi na ba o na-dismiss na ba yung pulis. Kaya nagtatanong yung reporter kay Claire. Kanina lang po to. Araw-araw po ang briefing ni Claire. Pakinggan nyo po yung sagot ni Claire. Mamaya ko po ipapaliwanag. Pahayag po sa PNP na pinatawag daw po sa palasyo ni Pangulo si Police Brigadier General Jean Fajardo. At may bago po bang instructions ang Pangulo kaugnay ng issue na ito at ano po ba ang directives? Nakausap po mismo natin si General Jean Fajardo. Hindi pa po sila nagkakaroon ng pag-uusap ni Pangulong Marcos. Mamaya po yata, at tignan po natin kung anong kanila mapag-uusapan. Pero patungkol po dito sa pulis na nag-viral po, matagal na po pala to as of March 5, tinatawag na po siya ng awol. Nadeklara po siyang awol. Kung sa inyo po, hindi po natin alam po, ito po nabanggit na po ni General Jean Fajardo na meron po palang talagang reklamo na dito sa pulis na involved, may red flag regarding sa kanyang health condition. Kaya siya po ay meron po napakita, evaluation po ng Neuropsychiatric Division na siya po ay may mga mood swings po palaglaga as early as 2003. At siya nga po ay under medication hanggang October 2024. At nung nakitaan na mukhang nagiging normal na siya po ay pinayagan na makapagtrabaho ng normal.
Pero mukhang umuulit po yung mga episodes. At saka po ngayon ay Okay. Tignan nyo po yung pagmamarunong, no? Una po, meron tayong privacy, Data Privacy Act. At isa po sa pinangangalagaan, lalo na po, ewan ko sa private, pati yata private, no? Alam ko po sa publiko, isa po sa pinapangalagaan, taon-taon po yung mga public official, nung ako po ay nagtatrabaho pa, bilang public employee, kami po ay may medical. Nagpapamedical kami taon-taon para makita kung fit kami sa pagtatrabaho kasi publiko serbisyo publiko eh. Okay, thank you very much muna kay Archelin na nagbigay sa atin ng 699. Hi everyone, si Claire ay isang uri ng hayop, kababaeng tao pero sukdulan astro. Hindi ka binabayaran para magbigay ng opinion. Okay. Hindi niya po alam yung papel niya no? Una po, bawal po yan. I-divulge mo yung, lalo na yan, neuropsycho. Bawal po yan. Yung pangkaraniwang sakit na may TB o pangkaraniwang sakit na ikaw ay unless na yung tao yung mag-divulge, meron siyang, o kaya nagpaalam ka dun sa tao, pwede ba gagawin kitang halimbawa? Pag wala pong, ewan ko kung saan, bawal na bawal po yan na i-divulge mo yung health. Lalo na yan, psycho. Psycho neurotest. Mga mood swings, kung ano man yan. Bawal na bawal po yan sa Data Privacy Act. Ito po, pinapakita po ni Claire na pag sila, wala po kasi sila yung batas eh. No? Ang batas yung gobyerno. Kaya ano man ang gawin namin, wala kayong pakialam. I-divulge ko man yan, wala tayong alam, di ba? Ang iniisip lang natin, etong patrolman na to, dalawa lang. Is either titignan mo siyang traidor or titignan mo siya na bayani. Ganun naman lahat sa laban, di ba? Pwede siyang traidor at pwedeng bayani. Depende kung sino tumitingin. Lahat ng mga makamarcos, traidor yan. Lahat ng mga maka-Duterte, bayani ang patrolman na yan. Pero hindi kanya binibigyan, Claire. Natitiyak ko. Sinisigurado ko na hindi kanya binigyan ng karapatan na i-divulge yung kanyang medical record. Bawal po yan. Sa bagay, ano pa ba ang sasabihin natin na hindi bawal na pwede nilang gawin? Di po ba? Napakarami na. Bawal mag-leave ng blanco. May blanco tapos nagkaroon. Bawal na ibigay mo yung mamamayan mo sa ibang bansa dahil dapat protektahan mo yan. Wala halos lahat Bawal nyong i-divulge yung laman ng mga confidential. Dahil sa confidentiality ng confidential fund, bawal nyong ilantad kung saan ginaganap. Gusto pa nilang malaman saan na matatagpuan yung mga safe house na yan. Sino tong si Mary Grace Piatos? Gusto nilang alamin lahat Wala sa kanila yun yung mga pinagbabawal Basta kalaban ka namin, ilalantad namin lahat ng mga kahit bawal pa. Karapatan niyang hindi mag-resign. Lalaban siya di ba? Kinasuhan nyo di lalaban yung pulis. Ganun talaga. Alam po ninyo, hindi lang tayo sanay, pero tinignan ko po tinanong ko po rito kung meron bang batas na bawal kang magpahayag ng sarili mong opinion. Wala naman po Kaya lang, tradisyonal lang, depende, mas mahigpit yung mga pulis. Parang mga teacher, di ba? Public employee rin Yung mga nasa DepEd na teacher, sila Franz Castro. Yung mga kauri niya, yung mga ACT teachers, member ng ACT teachers, may karapatan po sila kahit tinututulan nila yung mga ginagawa ng DepEd secretary. Pwede po yun, inaalaw po ng batas yun, di ba? Naging congressman pa nga si Franz Castro. Talagang karapatan po yan.
medyo medyo mahigpit lang kasi matindi yung may kakaiba kasing ano eh, yung loyalty sa pulis at saka sa militar, medyo pinahahalagahan nila yun. Pero kung yan nga eh, pwede nga siya maging hero o pwede siya maging villain itong si patrolman dahil alam nyo na, 'di ba? Iba yung ano eh, iba yung tingin sa kanya. Wala kasing gaano o wala pa pong gaano na active na pulis o active na militar na pala kontra. 'Di ba? Parang first time to si patrolman eh. Kaya kaya kakaiba yung kaso niya. Kaya makikita natin kung kinasuhan siya at manalo siya, mababago yung pananaw natin sa mga pulis. Kasi yung tinuturo kasi sa atin yan, general orders. Kaka-interview lang sa pulis, hindi magre-resign. Thank you very much uli kay Archelin. Ayan. At may bago tayong nag-member. Ito po si Nelson Balane. Maraming salamat Nelson sa pagpapamember. Okay. So ibig sabihin, mababago po pananaw depende sa desisyon ng korte. Pag dinesisyonan po ng korte na may insubordination siya o siya ay sedisyon yung ginawa niya, balik sa dati, no? Dehin bokeke ka na. Pag nasa active ka pa. Wala po tayong gaano, no? Walang gaanong pulis at militar na active pa ay very vocal sa pagkontra sa kanyang sa presidente at sa nakakataas. Pero sa ibang government offices, uso na po 'yan kasi may mga union po yung mga government offices, no? Pwede po silang magpahayag ng redress. Pinakasikat nga po diyan yung mga teachers. Isa sa pinakasikat yung ACT teachers na talagang tumututo isa po yun sa kanilang mga pinaglalaban, no? Yung karapatan nilang kumontra. Okay. So, depende nga yun eh. Yung pagkontra kasi, pag ikaw yung kinukontra, masama yung kumukontra sa'yo. Pero pag kakampi mo yung kumukontra, katulad natin, kakampi. Umaayon tayo dun. Pucha. Kaya yung truth po, yan yung hindi nila maintindihan eh. Yung katotohanan po, lagi pong dalawa yan. 'Di ba? Yung coins. 'Di ba? Pag anti-Duterte ka, si Duterte ay masamang tao sa iyo. Pero pagka ganun po ang demokrasya. Pag pro-Duterte ka, hero si Tatay Digong. Pag anti-Duterte ka, masamang tao si Digong sa iyo. Saan nagkakatalo sa demokrasya? Pareho palang tama. Nagkakatalo po yan sa dami. Kaya po ang tawag sa demokrasya, majority rules. Kaya nga po ipakita natin na tayo yung majority. Hindi sila. Na sila kaya nanalo dahil kay BP Sara. Sixth sense, tama nga yan. Sa atin nga kitang-kita natin eh. Pero hindi nila makikita yan. Sa tingin nila tama yun. Kaya nga tayo may mga korte. Di ba? Korte po ang magpapasya. Ngayon, kung hindi tayo nasayahan sa korte, tao magpapasya. Pero hanggat maaari, dapat yung korte kasi, dapat parehas. Para mayroon pa tayong aasahan. Kasi kung wala nang aasahan, ngayon po sa Pilipinas, alam ko po na kayo, no? Kayong mga mamamayang Pilipino, nahihiwagaan na. Kalaban na ng mga Duterte yung mismong gobyerno na sila talaga yung nagpabalik sa mga Marcos. Lilia Casem, thank you very much sa $199. Kalaban na sila. Talagang ginigipit. Sabi nga ni BP Sara, ito yung sinabi ni BP Sara, inuulit-ulit niya to no? Sa patuloy na panggigipit sa mga Duterte, hindi si Pangulong Duterte ang problema ng bayan. Alam naman natin na ang problema ng bayan ay ang kahirapan, korupsyon at kriminalidad.
Yan talaga ang problema dapat tutukan ng ating pamahalaan, pero inuuna nila ang kanilang political interest. Kaya po nakatutok sila sa mga Duterte, uulit-ulitin natin to dahil ang tingin nila ang balakid sa kanilang political ambition ay mga Duterte. Si Tatay Digong, na kitang-kita po natin na kahit hinang-hinana ay nakikita po natin na talagang mahal ng tao, no? Dinudumog, tapos ang kanyang anak na si BP Sara na pinagkakaguluhan kahit saan mapunta. Silang mag-ama. Grabe po. Yan po ang hindi nila kaya. Yan ang hindi makukuha sa propaganda, no? Yung pagmamahal ng tao. Bakit minahal ng tao? Tignan niyo yung pumalit kung bakit hindi mo hahangarin na bumalik tayo sa panunungkulan ni Duterte. Tignan niyo naman kung ano yung pinagagawa ng mga pumalit. Di ba? Talagang ganyan ang buhay. Ika nga, weather lang yan. Pero masamang weather. Masama po ang weather natin ngayon. meron pa akong gustong talakayin bago to si Bato. Masama yung weather. Teka lang, konting 1 minutes lang. May gusto kong tirahin na hindi ko lang makita kung ano yung ano niya. Okay. Punta na po tayo rito kay Bato. Una, yung mga sinasabi ni Bato before na gusto niya sumunod kay Tatay Digong. Tapos sinasabi niya rin na poprotektahan ako ng Senado. Tapos si Chis Escudero po ay sinabi rin na hanggat nasa session tayo, poprotektahan ka ng Senado. Wala po akong tiwala doon. Kay Chis Escudero, magtitiwala ka. Kamakailan lang, pinupuri-puri niya si Pangulong Duterte. Ngayon, dehin bokiki sila lahat, di ba? Wala po silang kibo lahat. Mabuti pa nga hindi ko sinasabing mabuti na sang-ayon siya na naroon si Tatay Digong sa ICC. Pero mabuti pa siya nagtatapat na done deal na si Boying, di ba? Okay. Ito po, kinukonsidera na po ni Senator Bato yung magtago kung sakasakali po na siya ay kasi ito tanong sa kanya susuko raw ba siya? Yan. Susuko raw ba siya kung siya ay meron ng warrant of arrest ng ICC? Hindi po to tama yung kay Bato. Huwag kang na hahamunin naman na wala ka isang salita. Hindi. Tama yung realization ni Bato. Kasi sa totoo lang, nakita niya yung sitwasyon ni Tatay Digong. Kasi ang gusto niya, ang akala niya, susundan niya ron sa dahig. Magkasama sila sa selda, di ba? Parang ganun. Wala rin. Solo-solo rin. Hindi rin naman sila magiging magkasama. Okay lang kay Bato. Sabi niya, kung magkasama sila sa selda. Kung hindi rin naman sila magkasama, pareho silang nakakulong, papalipas na lang nga siya. Tama yung realization mo. Kasi nangyari niya sa dalawang senador. Si Senador Ping Lacson at Senador Honasan. Diba? Hanggat hindi favorable yung sitwasyon sa'yo, bakit mo, sabi nga ni Bato, kung wala tayong makita na hustisya dito sa ating bansa, bakit ka susuko? Anyway, sabi naman ni Bato, naging chief of police naman ako, marami naman siyang pagtataguan kung sakasakali. Paano ako makapag-demand ng time na makasama doon o makiusap?
na pareho naman kaming detainee. So mukhang mahirap dahil nga sa experience ngayon nila doon. Yung mga nandoon ngayon sa dahig. Yan. De La Rosa, hiding is one of his course of action. Pwede. Hinihintay lang natin. So, ang hinihintay lang ni Bato para makapagpasya siya kung ano yung gagawin niya sa susunod. Hinihintay lang natin yung maging desisyon ng Supreme Court kung ito ay pabor o hindi pabor sa atin. Then we will make our next move kung ano maging desisyon ng Supreme Court. Kasi nagsampa sila, di ba? Nagsampa sila ng ng ibalik si Tatay Digong dito sa Pilipinas. Hindi, yun po, nagpasalamat rin siya kay Chis Escudero na inoffer yung Senado bilang safe refuge niya. Pero hindi naman habang panahon na, alam niyo po, yung katulad niyan, yung nangyari kay Tatay Digong, kung maniniwala siya kay Chis na, sige, habang nasa session, paano kung tapos na session? Drama na naman yan. Palilibutan na naman yung Senado ng sangkatutak na pulis. Paglabas ni Bato, huli na siya. O mismo sa Senado siya huliin, di ba? Kasi wala na eh. Tapos na yung session eh. Pwede na siyang huliin. Nakita niyo po si Tatay Digong? Sa airport pa lang. Wala na nakapalag. Ayun yung sinasabi ko. Dapat talaga wais ka ngayon. Nakita mo na yan. Ganon din si Albayalde. Hindi po ako advisor. Puta, sobra. Sobra naman kayo. Ano palagay nyo sa akin? Pinakikinggan ng mga yan? Hindi po. Okay. Sa ating pagtatapos, maliit na lang po to. Yung nabalitaan nyo na siguro ngayon, yung hindi alam ni Maris Umali. Maris Umali ba yon? GMA. Na naka-live yung, hindi ko alam kung vlogger yung naka-live. Na-capture yung mga sinabi niya. Nag-uusap sila habang si Medialdea ay susugod sa ospital, tatanungin, no? Tatanungin si Medialdea yung interviewin. Kasi yung mga yan, mga sutil yan eh. Ang gusto nila maka-scoop eh. Kahit na alam na natin nangyari kay Medialdea, ang usapan, nung nakamulat daw eh, nung nakita daw na tatanungin niya, pumikit daw si Medialdea. Ganyan po yung mga yan, yung GMA. Ngayon, hinahanap ko yung pagsusori niya, pagpapaliwanag, napalusot. Ganun po yung sitwasyon. No? Hindi ko alam kung sino yung naka-live. Tapos pinunan niya, kuya, baka naririnig itong mga pinag-uusapan namin. Alam niya na may mali siyang ginawa eh. Sobra talaga itong mga GMA na to. Mga bait-baitan talaga kayo eh. Sabi, nakadilat yung mata nun kanina eh. Nung nakita ko, pumikit eh. Ayaw yata tanungin eh. Tapos umuo yung kausap niya. Na-captured ng live. Nasa TikTok na ngayon. Hanapin nyo na. Bawal nating yan kasi si Claire po, kaya po natin po pwede dahil Radio TV Malacanang eh. Gobyerno. Yan, mga yan. Sutil yan na ako niyan eh. Pina-take down. Yung ABS-CBN tsaka GMA, nako, ipapa-take down ka niyan. Kaya hindi po natin sila pwedeng yung mga boses nila. Papa-take down po yung ating video. May karanasan na ako diyan sa mga, kaya hindi ako nagpaparinig ng boses man lang. Si Claire, pwede yan. Puta, gobyerno yan. Pwede mo ba ipagdamot? Hindi naman minura. Sobra no. Wala naman ako narinig na minura. Ang sinabi lang, yung matanda na to. Pero ang katwiran niya, mata.
mata daw, hindi raw niya sinabing matanda. Hindi naman yun yung usapin kung tinawag mong matanda o hindi. Ang usapin, yung nagsabi ka na nakamulat nung nakita ka, pumikit para hindi mo ma-interview. Yun. Ganun kayo kasutil. Kaya hindi ako nag-ano pinalayas namin. Yan, GMA, pinalayas namin yan nung nasa ano kami. Nasa ano. Tsaka ngayon pumapalag na yung mga tao. Meron pang isa Sen Hernandez. Taga saan yung Sen Hernandez? Nakita ko na naman sa TikTok yun Mahilig yung mga reporter para maganda yung ano nila. Doon kayo sa likod, doon kayo sa likod. Bakit ka naman namin susundin? Sabi sa kanya nung OFW doon sa malamang sa may ano yun. Malamang sa the Netherlands. Bakit ka naman namin susundin? Anti-Duterte kayo. Nagsalita ba ng ina mo? Hindi naman baka dinagdag na lang yun. Yun po. Ganyan po kasutil yung mga yan. Utos ng utos. Ako nung taga ABS-CBN, yan. Sinabihan siya Sinutusan niya doon daw sa likod. Mahilig yung mga yan Kala mo ma-director ng tao. Ngayon sinasagot na sila ng tao. Inano ko yung mga yung nag-i-interview kay Eric Celis yung mga yan pinagsabihan ko di ba? Tapos kayo bias naman kayo, di ba? Ginaganon ko yan. Hindi ba, boss? Sabi ko wala ko alam diyan. Maliliit kasi tingin nila sa mga tao Kaya utos-utusan lang nila. Pinalayas namin yan sa may EDSA. Yan lang po ang ating topic. Mukhang mas marami kayong nasasagap na balita. Ang daming balita, no?